Kung gamer ka, kailangan mong panoorin to. Lalo na kung balak mong bilhin ang bagong Poco F8 Pro. Alam mo yung phone na hindi mo inaasahan na ganito pala kalakas pagdating sa gaming. Kaya sinubukan natin sa 6 na sikat na demanding na games para makita kung hanggang saan ang kayang ibigay ng bagong flagship killer na to. At real talk boss, nagulat ako sa naging resulta. Bigyan muna kita ng mabilis pero malinaw na context kung bakit malaki ang expectation natin dito. Well, kasi naka Snapdragon 8 Elite ang Poco F8 Pro. Ito yung isa sa pinakamalakas na chipset ngayon. Meron kang Antutu benchmark na umaabot ng 2.9 million. Samahan mo pa ng 12GB RAM at 512GB na storage. Kung titingnan mo pa lang sa papel, ready na talaga to para sa kahit anong mabigat na games. Pero syempre hindi tayo umasa sa papel lang, kaya talagang tinodo natin ang testing. Simulan natin sa CarX Street. Max graphics, max resolution at nakaset din sa 60 frames per second. Ito yung klase ng game na maganda pang testing dahil open world racing siya. Ibig sabihin, hindi lang simple effect ang ginamit. May reflection, may shadow, may dynamic element at mabilis din ang movement, kaya mabilis din mag-init ang mga phone na mahina ang cooling. Pero dito sa Poco F8 Pro, smooth lahat mula umpisa hanggang dulo. Sa gameplay natin, naabot niya ang maximum na 61 frames. Yung average naman nasa 59 frames na steady talaga. At kahit medyo matagal tayong naglaro, umabot lang sa 40 degrees Celsius ang maximum na temperature. Para sa isang open world racing game, mababa yan. Ang importante dito, hindi nag-frame drop. Meaning kapag nagdi-drift ka o biglang nag-accelerate, hindi siya naglalag. Kaya kung mahilig ka sa racing games, masasabi kong walang problema dito ang F8 Pro. Komportable siyang gamitin kahit matagal. Ngayon pag-usapan naman natin yung game number 2 natin, ang Wuthering Waves. Isa to sa pinaka-demanding na game ngayon dahil sa effects, lighting at particle animations. Sinagad din natin sa max graphics at max frame rate. Usually kasi dito mo makikita kung mabilis bumigay ang phone. Pero pagdating dito, steady ulit. Nakuha niya ang maximum na 61 frames. Yung average naman nasa 57 frames. Oo, medyo mababa ng konti kumpara sa CarX Street. Pero given na mas mabigat ang graphics ng Wuthering Waves, impressive pa rin ang stability. Ang temperature umabot ng 41 degrees Celsius. Tuloy-tuloy din ang gameplay natin dito. Walang pahinga mula nung sinubukan natin yung CarX Street. Pero kahit ganon, hindi naglag at hindi nagstutter. Kaya kung gusto mo ng RPG na sobrang ganda ng effects, fast-paced ang laban, pasok na pasok ang device na to. Ngayon, game number 3 naman tayo, ang Honkai. Isa din to na kilala na mabigat ang graphics at sobrang detalye ng effects. Max settings din ang ginamit natin at max frame rate. At dahil nga tuloy-tuloy na naman ang gameplay natin dito mo talaga makikita kung matibay ba ang cooling system ng F8 Pro. Pagdating naman sa performance niya, maximum of 61 frames, average of 59 frames. Stabilized na stabilized pa rin. Ang interesting dito ay yung temperature na umabot ng 43 degrees Celsius. Mas mataas kumpara sa naunang games. Pero ito ang maganda, kahit mataas ang temperature dahil sa tuloy-tuloy na gameplay, stable pa rin ang frame rate. Hindi siya nag-drop lalo na nung heavy action na madaming nangyayaring effects at animation. Isa lang ang ibig sabihin niyan, optimize ang thermal control nito at matibay ang sustained performance. Kaya kung ito ang madalas mong nilalaro, hindi ka iiwan ng phone na to. Sa game number 4 naman, nandito ang PUBG. Una, sinagad natin sa available graphics at frame rate sa Ultra HDR at Ultra frame rate. Dito mo agad makikita na iba ang engine at optimization ng PUBG. Sa setting na Ultra HDR, yung max frame rate niya ay mas mababa talaga. Nakuha natin ang maximum of 41 frames. Yung average naman nasa 39 frames. Ang maximum temperature nasa 40 degrees. Ang good news naman dito ay smooth pa rin ang gameplay at playable para sa mga players na gusto ng magandang visuals. Pero boss, kapag hinanap mo yung tunay na competitive performance, hindi dito sa Ultra HDR nakabase ang strength ng F8 Pro. Kaya sinubukan din natin yung pangalawang scenario. Nilagay natin sa smooth graphics at ultra extreme frame rate. Yung ultra extreme dito ay nag-unlock ng 120 frames. While alam naman natin na sobra-sobra talaga ang lakas ng chipset nito pagdating lang sa ganitong game. Nagkaroon din tayo ng maximum of 120 frames. Ang average naman ay 117
15 FPS. Pagdating naman sa temperature, bumaba pa nga sa 39 degrees. Bakit mas bumaba ang init? Simple lang. Kasi hindi na demanding ang graphics kaya mas magaan para sa chipset. Ang resulta nito, super smooth at sobrang fluid ng gameplay. Ito na din yung setting na perfect para sa rank matches o long sessions. Walang frame dips, walang micro stutters at kung PUBG player ka, solid ang experience mo dito. Sa game number 5, sinubukan din natin sa Delta Force. Isa to sa medyo bagong FPS game na hindi pa ganun ka-optimize sa maraming phones. Pero dito sa F8 Pro, smooth din sa HD graphics at kayang-kaya niyang tumakbo sa 120 frames. Sa gameplay natin, naabot niya ang maximum na 120 frames. Yung average nasa 100 frames. Yung temperature naman nasa 41 degrees Celsius. At kahit may mga heavy scenes, hindi bumabagsak ang responsiveness. Ang maganda dito, malinaw ang texture at stable ang aiming. Wala kang mapapansin na ghosting or delayed movement. Kaya kung competitive mode ka sa Delta Force, hindi ka mapapahiya dito. Eto, real talk. Ang importanteng pattern na nakita natin sa mga games na to ay consistent. Meaning lahat ng games nag-run ng maayos. Walang major frame drops, laging stable ang average frames at ang pinaka-importante, hindi nag-thermal throttle kahit tuloy-tuloy ang testing natin. Ang Snapdragon 8 Elite talaga ang nagdala dito. Kaya masasabi natin yung 2.9 million Antutu score, hindi lang siya number kasi mararamdaman mo talaga sa real gameplay. Ngayon, mapunta tayo sa overall verdict. Kung gamer ka at naghahanap ka ng phone na kayang sumubay sa mabibigat na games, ang Poco F8 Pro ang isa sa pinakasulit na option ngayon. Kasi nasa max settings halos lahat ng games at stable pa rin ang performance. Sa mga MOBA players dyan, hindi na natin sinubukan sa mga ganyang games kasi sobra-sobra na talaga ang power nito. At kung MOBA lang naman yung nilalaro mo, hindi mo kailangan ng ganito kalakas na smartphone. Pero kung competitive gamer ka naman, lalo na sa mga titles na kayang umabot ng 120 frames, talagang mararamdaman mo kung gaano ka responsive at smooth ang buong gameplay. Ang magandang part pa dito, kahit matagal na sessions, hindi agad umiinit. Controlled at balance ang temperature. Uminit man, hindi naman nag-i-stutter o nagda-drop yung FPS ng sobra-sobra. Isa pa boss, hindi mo kailangan ilagay sa highest graphics kung hindi mo naman kailangan. Kaya kung ako ang tatanungin mo kung para kanino ang phone na to, simple lang. Para to sa mga players na ayaw masira ang momentum sa gitna ng laro dahil naglag ang phone. Bagay din sa'yo to kung gusto mo ng high refresh rate gaming at malinis na animation. Pwede rin to sa mga casual players na gusto ng magandang graphics habang nagre-relax. At syempre, para din to sa mga heavy gamer na talagang naghahanap ng malupit na performance at stability. Sa madaling salita, hindi lang basta mataas ang benchmark score ng F8 Pro. Malakas din siya sa totoong gaming mula racing, RPG, adventure, shooters at competitive titles. Kung may gusto ka pang specific na test o gusto mong idagdag na game sa susunod na video, comment mo lang. At kung na-enjoy mo ang deep gaming test na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dahil madami pa tayong ilalabas para makatulong sa pag-decide mo kung alin ang phone na para sa'yo.